Hello. Okay, gagawa po ako ng video ngayon para po sa mga taong may anxiety and depression or anxiety or depression. Okay? Kasi may mga tao na may anxiety na may depression pa, no? Meron din naman anxiety lang or depression lang. So, in general po ang gagawin ko, importante po na maintindihan ninyo ang anxiety at depression or anxiety or depression. Minsan, kaka-anxiety tapos nade-depress na. Kasi yung mga sinasabi nila ay habang buhay na ba silang ganun, wala na silang pag-asa hanggang sa hindi ayaw na nilang lumabas, ayaw na nilang kumain, or worse, yung iba gusto nang bawiin yung kanilang buhay, no? May mga umaabot sa ganon. Pero, hindi po lahat ganon ho kasi lalo na kung anxiety lang naman, sinasabi ko lang, ibig sabihin kasi wala ka namang depression. So, kunyari, kung anxiety, ang taong may anxiety, takot po magpakamatay yan. Kasi nga, kaya nga siya may anxiety. Takot siya. Takot siya. So, yung depression, yan, maaari, lalo na kung talagang halimbawa, kayo po ay hindi na kumakain, wala na pong tulog, no? Talagang na-deplete na yung mga happy hormones ninyo. So kadalasan po niyan, hindi na po talaga kayo yan, kundi yung mga hormones na nawala na sa inyo, kaya kayo nag-decide na ganun na. Okay? So hindi po ito panglahatan, yung sinasabi ko. May mga ganong instances na ganun yung nangyayari. Kaya importante po ang tulong ng mga doktor, no, ng psychiatrist, or mga psychologist. Okay? So, dito rin papasok yung mga gamot na kakailanganin. Para maintindihan niyo kasi karamihan sa inyo takot sa gamot, no? Mga mali pong pag-iisip yon. Okay. Ang gamot po, although may research ngayon na hindi talaga, may research po ngayon pero ano pa siya, kino-confirm pa, pero medyo malakas na yung kanyang paano ko ba sasabihin? Medyo malakas yung kanyang laban. Okay? Yung kanyang laban. Pero sinasabi rin na may nagagawa pa rin yung mga gamot. For example, no, may mga gamot na kailangan ipakalma kayo. Ipakalma kayo kasi nga, hindi kayo kalmado na wala na kayong tulog. So, kailangan nyo po ng tulog. Kasi pag wala tayong tulog, hindi tayo makapag-isip ng maayos. Kasi lutang nga tayo. No? So, may mga tinatawag na brain fog, na ganyan. No? So, kailangan po talaga magpahinga. Kaya kadalasan po, yung mga taong nagbe-breakdown, bibigyan ng gamot yan para makapagpahinga po. Para makapag-isip din sila na maayos kapag nakapagpahinga na sila at nakakain na sila. So, wag po kayo matatakot sa mga gamot na habang buhay kayo magagamot. Yung iba, iniisip na ma-addict daw sila sa gamot. Hindi po ganun. Wala pong intensyon ang doktor na kayo ay sirain o saktan sa pagbibigay nila ng gamot sa inyo. At ang gamot ay nakukuha lang po dapat sa isang doktor. Ano? Wala pong ibang magbibigay, hindi po ang kapitbahay o hindi yung kakilala ninyong may anxiety or depression din. Bawal po yun. Kasi may binabagayan po ang mga gamot at ang mga doktor lang po makakapagsabi kung ano ang bagay na gamot sa inyo. Okay? Kailangan i-consider kasi dyan. Marami. For example, mataas ba blood pressure, malakas yung tibok ng puso, mabilis. So, maraming kailangan i-consider. Kaya hindi pwedeng basta-basta lang na manghihiram kayo, manghihingi kayo ng gamot kasi yun yung iniinom daw nung isa. So, mali po yun. Okay, so wag po tayo takot sa gamot. At alam niyo ang good news, kapag po kayo, lalo na kung dumaan kayo sa cognitive behavioral therapy, yan po ang first line of defense ngayon, no? Very proven po siya at effective, no? Yung cognitive behavioral therapy. Okay, so bibigyan ko lang kayo ng magandang sample kung bakit ninyo kailangan ng tulong, no, ng isang certified CBT practitioner, no, or gumagamit ng CBT technique, no? Okay. So, for example, ganito po ang takbuhan ng usapan na yan. So, ang CBT, pwedeng walang gamot,
Kasi ang inaayos dyan yung pag-iisip. Pero, depende po sa pasyente yon or sa kliyente. Kasi may mga kliyente nga na wala ng tulog. So, kailangan po makapag-isip siya ng maayos. Pag wala kang tulog, hindi ka nga makapag-isip ng maayos. So, paano ayusin yung pag-iisip mo? Ibig sabihin ng hindi makapag-isip ng maayos, ibig sabihin lutang, parang hirap siya makaintindi kasi nga kulang sa tulog. So, kailangan talaga ng tulog or kulang sa nutrients, pagkain, yung mga ganun. So, kailangan stabilize muna yung tao na yon. So, kaya wag po tayo matatakot sa gamot kung kailangan nyo po maggamot base sa doktor ninyo at base sa kondisyon ninyo. So ito yung good news. Bibigyan ko lang kayo ng sample para maginawaan kayo, no? So, ginagamit ko to lagi sa aking mga kausap. No? Sabi ko, alam niyo, yung high school ako, ang uwian namin, 3:00 ng hapon. So, one time, umuwi ako ng 6:00 ng gabi. Bunso kasi ako, pinanganak ata ako ng nanay ko, 42, 43 years old, no? Medyo may edad na siya. Kaya ngayon, 91 na siya. Ano siya, hypertensive at diabetic, pero napakalakas. Sukada pa rin. Pinapatulan ako. Okay, so lagi kami nag-aaway kasi kung ano mga pinagagawa, medyo iba delikado. Halimbawa, nililinis yung bubog. Ano ba yan? So, yan, sample lang, no? So anyways, nung ako'y high school, umuwi ako ng 6:00 ng gabi. Usually 3:00 umuwi na kami. Kasi nung araw na yun, nag-practice ako sa simbahan ng choir. So, ako, Diyos ko po, sinalubong ako sa pintuan. Sabi niya, papatayin mo akong bata ka, papatayin mo ako sa nervyos. Alam mo ba, kulang na lang pumunta ako sa polis para ipablatter kita. Sabi niya sa akin, huwag mo nang uulitin sa akin to ha. Tapos sinampal ako sa paray. Ayun na. So, nadisiplina ako, natuto ako. So, ngayon, ito yung tatanungin ko. Kadalasan ito po yung problema natin. Ano nangyari doon? Sige, andun na yung kasalanan ko na hindi ako nagsabi. Nandun na. Pero ito po ang naging problema kung ba't niya ako nasaktan at kulang na lang pumunta sa pulis para magpa-blatter ako. Kumbaga sa inyo, bakit kayo nag-ER? So, may mga behavior kayo dahil sa inyong pag-iisip. So, sabi. So, ngayon, anong nangyari? Kung tatanungin ko kayo, ano po? Ano kaya ang dahilan bakit ako nasampal ng nanay ko, nagalit siya, at kulang na lang pumunta nga sa pulis para ipablatter ako. So, ang karamihang sagot ay dahil po nag-alala siya sa inyo. Siyempre, mahal niya kayo, anak niya kayo, nag-alala siya. Kaya siya, at nagalit na siya nung nakita ka at dinisiplina ka na para hindi na maulit yon. Pero kung iisipin natin, ano kaya ang nagpaalala sa kanya para maging ganon ang kanyang reaksyon at ganon ang kanyang behavior? Nasaktan pa nga ako, ba't siya natakot? Talagang alalang-alala siya, no? Nataranta siya, wala pa yung anak niya. Ano kaya ang mga pumasok sa isip niya? So sasabihin ninyo, baka kasi naisip niya, ikaw ay nadisgrasya, ikaw ay nakidnap, nabugbog, at kung ano-ano pa mga pangit na pwede mangyari sa isang bata, no? So ngayon, tatanungin ko kayo. So natural po yun, normal, no? Yung isip na yun, talagang matatakot ka kapag naisip mo, namatay na yung anak ko, nasagasaan ng truck. Kung ganun talaga, sino pong hindi matatakot? Pero ito pong tatanungin ko sa inyo, gaano kalapit yung kanyang naisip sa realidad? Ano po ba ang realidad? Saan po ba ako nanggaling? Sabi ko po sa inyo, nag-choir po ako, no? Nag-practice ako sa choir sa simbahan. So napakalayo nung realidad doon sa mga naisip niyang mga nakakatakot dahil mali. Dahil naisip niya yun, nataranta siya, natakot siya, at kulang na nga lang pumunta siya sa pulis. So ito po yung mga tinuturo namin kung anong dapat gawin, no? So ngayon, kung tatanungin ko kayo, kung katabi nyo ang nanay ko ng mga oras na nag-aalala siya, ano kaya sasabihin nyo ngayong alam nyo na hindi pala porkit naisip ng tao, totoo na or nangyayari na talaga? So, malamang ang pinakamagandang sagot, sasabihin natin sa kanya, bakit nyo nasabing nakidnap yung anak ninyo? May tumawag na ba for ransom? Or may nagbalita na ba sa inyo? Or confirmed na ba na talagang nakidnap yung anak mo? Hindi. Saan po nanggaling yun? Wala, naisip ko lang. Porkit naisip mo, nangyari na? May kapangyarihan ka ba? Okay. Kagaya rin yan ng mga taong, tumaya ka na sa loto, mananalo ka. So, pag naisip mo bang mananalo ka sa loto, mananalo ka? Well, may chance kasi tumaya ka, pero porkit ba naisip mo na mananalo ka sa loto, mananalo ka? So, hindi rin. Okay? So, ang importante po, kailangan ng kaalaman, yung ebidensya, pruweba, na hindi pala totoo lahat ng iniisip natin, pero
apektado tayo. Grabe yung pag-aalala niya, nasaktan pa nga niya ako. So ito yung mga ganitong kaalaman ang itinuturo sa mga tao na magkaroon siya ng right tool kung paano niya i-manage yung mga uncontrollable thoughts. Kasi alam niyo hindi po natin makokontrol ang mga pag-iisip natin. Lahat yan papasok. Hindi po natin pwedeng sabihin, huwag kang mag-isip ng ganyan. Imposible po yun kasi wala tayong control. Kahit ano po papasok talaga sa isip natin. Halimbawa, ano kakainin ko mamaya, magla-lunch ba ako, magsisimba ba ako sa linggo, ano susuotin ko. So hindi natin makokontrol yun. Yung anak ko baka namatay na, baka na-aksidente, baka... So hindi po natin makokontrol yun, pero may magagawa tayo. Ano magagawa natin? Dahil alam na nga natin na hindi lahat ng iniisip natin ay totoo, pwede nating hingian ng pruweba at ebidensya. For example, sinabi ng utak mo, hala, may cancer ka, mamamatay ka, masakit ulo mo lagi. Naku, may cancer ka, yari ka. O, dahil ba naisip mong may cancer ka, totoo na yon? So, hindi po. So, ang sasabihin natin, bakit? Ano ebidensya mo? May pruweba ba na may cancer ako? O nga, no? Wala. Saan ba manggagaling ang pruweba? Eh di syempre sa doktor, sa mga resulta ng test mo kung may cancer ka talaga o wala. Doon ka lang ngayon magre-react kung talagang sigurado na. Pero kung hindi, gaya nung nanay ko, nasampal pa ako, nag-alala pa ng ilang oras, tapos dumating lang din naman pala ako, nasayang lang yung pag-aalala niya, yung lungkot niya, yung kaba niya, di ba? So yan po ang mga itinuturo. Pero syempre, marami yan, no? Iba-iba ang senaryo, iba-iba yung mga sample, depende sa nakakausap ko kung ano talaga yung problema niya at kung ano yung kailangan kong itama sa kanyang pag-iisip na nagkukos ng kanyang anxiety or depression. Okay? So, kaya ang kagandahan sa akin, dahil libre ito, ay hindi to libre, sorry, ang mga videos ko libre. Pero ako po may bayad, pero dahil tulong nga ito, kayo po magpipresyo. Pero yung presyo nyo, hindi naman po, yung kailangan fair naman sa akin, yung bang yung bayad ninyo ay fair sa aking oras, sa skills ko, at sa aking cognitive behavioral therapy certificate from CBT Australia. Ganun po. Kunyari, sasabihin nyo lang sa akin, kasing presyo lang ako ng kilo ng baboy, medyo hindi po yun fair sa akin. Okay? So with that, kailangan po diagnose ng doctor, huwag gamitin ito as diagnosis. Nandito po yung contact ko sa taas, kontakin ako at mag-usap tayo, schedule na natin para mawala na yung mga takot nyo. Okay? So yung nanay ko, nung sinabing, bakit mo naisip yun? Na ang anak mo na disgrasya na. O nga, no, naisip ko lang. O porkit ba naisip mo? Disgrasya siya. O nga, no, hindi pala totoo. Ayan na siya, sa is. O di hindi na, nagbago na kanya yung pakiramdam, hindi na siya natakot, hindi na siya nag-alala. Okay? So ganun po ang nangyayari kapag ang tao may anxiety disorder. Ang dami niyo mga kung ano-anong iniisip na mga mali-mali. Tuturuan ko kayo kung paano ayusin yun. Bye!